Kinumpirma ng Communist Party of the Philippines o CPP ang pagpanaw ng kanilang founding chairperson na si Jose Maria Sison o mas kilala ho sa Joma Sison sa edad na 83. Binawian ng buhay ang CPP founder alas 8:40 ng gabi kagabi oras sa Pilipinas matapos ho yung 2 linggong pagkaka-confine sa isang ospital sa the Netherlands. Sa pahayag, sinabi ng CPP na nagluluksa sila ngayon sa pagpanaw ni Sison na isa raw isang Filipino proletariat at nagsilbing isang guro at guiding light para ho sa kanila. Ipinaabot din nila ang kanilang tribute sa kanilang leader na umano'y isang great Marxist, Leninist at Maoist thinker, patriot, internationalist at revolutionary leader. Pagamat nagluluksa raw ang buong CPP, magsisilbi raw itong kalakasan sa samahan at magiging determinasyon nila para ipagpatuloy ang kanilang revolusyon sa ilalim ng gabay at mga alaala, pati na rin ho yung mga turo raw ni Sison. Pumanaw ho ang CPP founder mahigit isang linggo bago ang ika-54th anniversary ng CPP sa December 26. Nagsagawa naman ho si Pangulong Bongbong Marcos ng surprise inspection sa isang warehouse ng National Food Authority sa Valenzuela City. Mula Malanday sa naturang lungsod kung saan idinaos ang kadiwa ng Pasko Caravan, nagtungo ang Pangulo sa isang bodega ng NFA para makita ang mga supply ng bigas dito. Ayon sa Pangulo, ang naturang hakbang ay para masigurong merong sapat na mga bigas na maibebenta sa kadiwa caravans. Iniyak naman ni Marcos na hindi mauubusan ng mga basic commodities na mga ibebenta sa mga kadiwa stalls. Bago ito, una nang sinabi ni Marcos sa nagdaang kadiwa event na unti-unti na raw nakakamit ang kanyang ipinangakong 20 pesos kada kilo na bigas sa merkado. Yung pong dating Bureau of Correction Deputy for Operation or Prosecurity na si Zulueta, lumutang na po at pagkatapos ng ilang buwan na pagkawala niya, dahil ito po ay umalis sa New Bilibid Prison kahit hindi sinususpende, ay lumutang at sinasabing siya ay walang kinalaman sa mga akusasyon laban sa kanya ng Department of Justice. At kanya ring sinabi na kanyang haharapin ang mga kasong ipinal sa kanya. So, magandang development po ito dahil nung araw ay nabalita na baka daw wala na ito or nagtago na ng tuluyan kung ano. Pero ngayon ay lumutang kasama ang kanyang abogado at ito isang pagpapatunay na haharapin ang lahat ng mga akusasyon kaugnay po ng mga nangyari doon sa Lapid at Villamor case. Ano, ha? At maliban dyan, isa rin hong magandang development dito dahil yung kanyang paglutang na yan ay kanyang madadala sa korte ang kanyang katuwiran at karapatan. Okay? At syempre yung pag-deny na wala siyang kinalaman sa mga akusasyon niya tulad ng aking binanggit. Well, maganda ito at kaya ko ito ay pinag-usapan ngayon kasi mukhang kanyang nire-respeto na ang batas at kanyang haharapin ang proseso. So maganda yan. Dahil nga sinasabi niya ay hindi naman dahilan ng kanyang pagkawala ng mga nakarang araw ay siya may kasalanan. Kung hindi nag-relax lang at siya daw ay patuloy nagbibiyahe at naghahanap buhay. Ba, matindi, ano ha? So, hindi pala totoo yung sinasabi ng iba dyan na baka nga daw po ay tinago na or nagtago na kung anuman ang dahilan. So, ngayon lumabas na ho si Zulueta. So, ito po ay isang indikasyon na ang rule of law or proseso ng batas at paghahanap ng katarungan ay uusod na dyan sa Department of Justice. Lahat naman sila ay naghahanap ng katarungan. Ang pamilya ng mga nawala, okay, nabuhay, at yun naman ng mga pamilya ng mga inakusahan or kinasuhan. So lahat sila, tamang-tama ito pagdating ng korte, magandang labanan ito. Dahil lahat sila with General Bantag, Zulueta at iba pa. Okay, so yan po ang major development. Hindi tuluyang nawala sa mundo at sa halip lumabas na at willing daw na harapin ang laban kaugnay ng mga akusasyon laban sa kanila. Okay? So isa yan sa mga may tuturing nating bagong balita dahil lumalabas na sila. Okay? At isa pa sa ating pag-usapan ngayon, nako, nagbalik na naman ang mainit na pagtatalo at iinit ito between Department of Justice at suspendidong Director General ng New Bilibid Prison na si General Bantag. Ito ay matapos lumabas ang balita na di umano yung mga
drug lord at ibang namatay sa New Bilibid Prison na idiniklarang COVID ang kinamatay. Aba, mukhang ngayon ay pinagdududahan dahil may lumabas na testigo na hindi lahat sa COVID ang dahilan. Mayroon pang inamin yung isang nagangalang Rodel na dahil daw sa magitan ng plastic bag, yun ang ginamit sa pagpatay dun sa drug lord. So, matindi yan. Kaya magsasagawa ng panibagong investigasyon ang ating pong Department of Justice tungkol dyan. Kaya sinasabi kong iinit na naman ito between DOJ at General Bantag kasi nangyari po yung mga insidente niyan sa ilalim ng pamumuno ni General Bantag. Hindi ko po sinabing semi-kinalaman pero doon nangyari nung siya ang nandoon as Director General. Kaya po mag-iimbestiga. Tingnan natin kung ano po ang mangyayari at ano ang kahinatnan nito. Alam kong ito ay iinit nga dahil mayroong grupong Bantag na talagang ayaw nila na iniimbestigahan. Meron namang grupo na iniwala na dapat papanagutin siya. May mga ganyan eh. Pero ang DOJ po ay mayroong kapabilidad kasi sila ang gobyerno at under niya ang New Bilibid Prison. Kaya hindi naman masama na sila mag-imbestiga para malaman kung ano ang tunay. Alam nyo, kahit mga convicted na ang mga tao dyan sa Muntinlupa, ang karapatang pantao ay nandyan pa rin. Okay? Mahalaga po yan. Yan ang pinaninindigan ng Marcos administration. Ang karapatang pantao ay pangalagaan. Ano po ang inyong masasabi sa isyong yan? Fear factor ng mga illegal drug syndicate sa panahon ni FPRD na wala na. Wala na. Yung mga dating nung panahon ni PRD, kita mo nilagay ni PRRD itong mga tao na ito. Sino ang mga pinaglalagay ni PRD sa mga posisyon nung panahon niya? Mga general. Ngayon, ako general, pero wala naman akong experience dito. Bakit yan ang nilagay mo? Wala naman experience yan. Kasi yan, pag inutusan ko yan, gagawin na lang niya. Hindi na yan magtatanong bakit. Pag binigyan mo sila ng instruction, tatanungin nila kailan mo to kailangan. Ganun yung mga yan, fighter. Doon yun ang reputasyon ni PRD. So nilagay ni PRD yung mga tao na yan sa posisyon para linisin lahat yung mga posisyon na yan, yung mga ahensya ng gobyerno yan, linisin. Anong ginagawa ng present administration doon sa mga matitibay na mga tao na nilagay ni PRD sa posisyon? Isa-isa nilang sinisibak. Unti-unti nawawala na sila. Napapalitan na sila ng mga ganid na mga bagong muka. O ngayon, wala na, di ba? Sabi nga, fear factor ng mga drug syndicate na wala na. Takot pa ba mga drug syndicates? Ngayon, hindi na. Bakit mo nasabi na hindi? Doblehin ang pagsisikap kontra iligal na droga. Ito ang panghihikayat ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police dahil nawala na aniya ang fear factor ng mga sindikato ng iligal na droga gaya nung sa ilalim pa ng Administrasyon Duterte. Laruin ko, hindi nagkukulang yung ating kapulisan. Ginagawa nila yung kanilang trabaho. Yung PDEA, ginagawa nilang trabaho nila. And I appreciate that I appreciate them for doing that. But ito lang ang sitwasyon. The situation is very different right now. Kaya kasi nga nawala na yung fear factor dyan sa mga drug syndicates na yan. Nung umalis si President Duterte sa Malacanang. So, ang sinasabi mo ba, Senator Bato, na dahil yung umupo ngayon, weak, kaya yung mga drug lords, drug syndicates, matatapang na sila ulit? Are you saying, Senator, na kayang-kaya ng mga drug syndicates itong pulis bagong liderato sa PNP at saka dyan sa Malacanang, kayang-kaya nila? Nawala yung fear factor. Kaya parang holiday na naman sa kanila. Tama. Napakaganda nitong sinabi ni Bicolana Makulit. Kung matatandaan ninyo, kanina meron tayong tinatanong na isang malambot na bagay na hindi na pwedeng ipasok. Hindi, ito naman kasi malambot, hindi pwede ipasok. Pero ito malambot talaga to na nakapasok, matindi. Yan ang sinasabi ni Bato de la Rosa.
Yung nga, sabi ko sa polis, you are doing your job. Walang problema. Ginagawa ninyo yan. Alam ko, polis ako eh. Alam ko ginagawa ninyo. Yun nga lang, you still have to double your effort dahil nga, yung fear factor na nawala nung pag-alis ni President Duterte sa Malacanang, So naniniwala naman siya that the police force are doing their job. Hindi nga lang kasing kasing tindi ng ginagawa nila noon.